Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Gusto ko po sanang ibahagi sa inyo itong isang kwentong kababalaghan na dati ko nang naranasan. Pamilyar na ako sa mga nilalang na tawagin na lang nating mga aswang. Sa katunayan, isa ang nilalang na ito sa madalas kong makasalamuha nang hindi ko inaasahan. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jackson, Kuya Bari. Ang pangyayaring ito ay karanasan namin ng aking pinsang si Julie kasama ang iba pa, kaya hindi ko ito makakalimutan. Nang mga panahong iyon ay kaarawan ng kaibigan naming si Brian, kung kaya't nagpa siya kaming pumunta sa kanila. Nagkasundo kaming mag-inuman at magsaya para maging maligaya naman ang kaarawan ng aming kaibigan dahil minsan lang naman sa isang taon ito nangyayari. Sa kadahilanang magkaedad lang kami ng aking pinsan ay naging magkabarkada na rin kaming dalawa. Halos hindi kami naghihiwalay, Kuya Bari. Madalas kaming magkasama, lalo na kung pinupuntahan kami ng iba pa naming mga kaibigan na taga-kabilang baryo lamang. Sa tuwing kailangan naming magpunta doon ay palaging nagpapaalam kami sa aking tiya para makagala. Tiwala naman kasi ang aking tiyahin na ina nito na hindi ko pababayaan ang aking pinsan. Isang araw nga noon, Kuya Bari, dahil kaarawan ng aming kaibigan si Brian ay nag-usap kaming pumunta sa bahay nito at magdala ng iilang bote ng beer. Sa ilang taon naming magkakaibigan, ito kaagad ang nagiging kasiyahan namin. Tumatagay habang nagkikwentuhan ng mga bagay na tungkol sa amin at kung minsan ay mga karanasan namin. "Sama ka ba, insan?" tanong ko kay Julie habang papunta kami sa bahay nila. Gusto ko siyang isama dahil ako din naman ang magkakabenepisyo kapag ginawa ko iyon. Hindi ako mag-isang uuwi at nakasisigurado akong hindi matamlay ang gabi ko. Mahilig kong biruin si pinsan hanggang sa mapapaniwala ko na siya sa mga bagay na alam ko namang kalokohan lang talaga. Sige, basta ipaalam mo lang ako kay nanay ha." Tugon na lang nito sa akin. Nasiyahan ako sa kanyang sinabi, kaya tumango naman ako sa kanya dahilan para ngumiti siya. Binilisan namin ang aming paglalakad hanggang sa makarating kami sa kanilang bahay. Tiya, ipagpapaalam ko sana si Julie sa inyo. Pupunta lang kasi kami sa bahay nila Brian dahil birthday niya. Baka gabihin kami at doon na rin kami matulog. Pagpapaalam ko sa aking tiyahin. Nagkatinginan pa nga kaming dalawa ni Julie na para bang sabay pa kaming umusal ng palihim na dasal na sana'y payagan kami ng kanyang nanay. "Naku, ikaw bata ka oh. Sige na, basta't wag mong pasosobrahan sa alak yung pinsan mo ha kung magiinuman kayo. Bantayan mo at ikaw na ang bahala riyan." Tugon naman ang aking tiyahin sa akin. Kung tungkol sa pagbabantay lang ang pag-uusapan, Kuya Bari, walang problema sa akin po iyon. Ni hindi nga nakakalusot ang lahat ng mga manliligaw niya dahil natatakot po ito sa akin. Napatungo naman ako kaagad kay tiya. "Ay, opo, huwag kang mag-alala tiyang at mag-iingat po kami. Sisiguraduhin ko pong hindi maglalasing masyado at iuwi ko pong ligtas si Julie." "Ay sige, mabuti naman kung ganun. O siya, sige, maghanda na kayo." At si tiya pa talaga ang nagtaboy sa amin para makapaghanda na ng aming isusuot. Kaagad naman akong nagpaalam na magbibihis muna, saka nagmamadaling binalikan ang aking pinsan. Dala ko na po ang regalo namin para kay Brian. Nagbihis lang noon si Julie at noong matapos siya ay nagpaalam na kami sa kanyang ina.
Mauna na po kami. Sabay pa naming sabi ni Julie at saka naglakad na kami palabas sa kanilang bahay. Tumungo na kami noon sa bahay ni na Brian at noong makarating kami ay naroon na ang iba pa naming mga kaibigan. Akala ko naman hindi kayo makakapunta rito. Wika sa amin ni Brian. Nagtawanan kaming dalawa ng aking pinsan, sabay abot ng mga dala naming regalo kay Brian. Pwede ba yun? Natatawang tanong naman ni Julie. Noong mga sandaling iyon ay inanyayahan na kami ni Brian na kumain. Tapos na kasi ang iba pa naming mga kasamahan kaya kami na lang ng aking pinsan ang pumasok sa bahay nila at kumuha ng pagkain. Natuwa ako dahil ang iingay nila at hindi ko maiwasang mamangha sa dami po ng kanilang handa. Kung pwede lang punuin ko ang aking plato ay ginawa ko na. Kaso nga lang nakakahiya naman kapag kaganoon ang aking ginawa. Pagkatapos po namin kumain ni Julie ay bumalik na kami sa mesa ng aming mga kaibigan at nakisali na rin kami sa kanilang inuman. Mga bandang 5:00 na rin iyon ng hapon kaya wala nang gaanong bisita sina Brian. Nagkukwentuhan pa nga kami noon habang nag-iinuman. Panay-panay ang tawanan namin dahil sa mga topiko naming nakakatuwang bagay. Nariyang nagbibiro na kami at nagtatanungan ng mga nakakahiyang bagay na nangyari sa aming buhay. Hanggang sa lumipas ang mga oras at nakaubos na kami ng 2 bote ng alak noon. Medyo may tama na rin kami ng alak noon, ngunit alam pa naman namin ang aming ginagawa. Tandang-tanda ko pa ang lahat ng aking pinagsasasabi maging ang mga naririnig at nakikita ko noong mga panahong iyon, Kuya Barry. Ipinagpatuloy pa namin ang aming pag-iinuman noon dahil maraming alak ang binili ni Brian para sa amin. Mga bandang 8:00 na ng gabi noon, ngunit nasa labas pa rin kami ng bahay nila, Kuya Barry. May ilaw naman doon kaya hindi na kami lumipat pa sa loob ng kanilang bahay. Dahil nga gabi na rin ay hindi na kami gaanong nag-iingay. Pinagsabihan kasi kami ng nanay ni Brian na si Aling Brenda na natutulog na daw ang iba pa nilang mga kapitbahay. At kahit kasi na hindi magkakadikit ang mga kabahayan doon ay hindi naman gaanong kalayo sa isa't isa kaya maririnig pa rin ng mga ito kung sakaling mag-iingay kami. Ayaw nilang maireklamo ng dahil lang sa nakakadisturbo kami. Siyempre, dahil mga respetadong tao sina Aling Brenda, tumalima kami sa pakiusap niya. Noong nasa ganoong sitwasyon kami nang may matanaw kaming papalapit sa amin. Noong una ay hindi namin pinagtutuunan ng pansin ang taong iyon pero nang makalapit ito sa amin, napatingin ako sa kanya. Kuya Barry, isang babae. May mahaba at kulay itim na buhok. Maputla at may kapayatan. Halatang nangangalumata ang mga mata na tila ba hindi pa nakakaranas na matulog kahit minsan. Sa totoo lang, maganda po ang babae. Ubod ng ganda. Kaya lang napakatahimik at hindi ko nga alam kung kaya ba niyang magsalita o hindi. Ang ganda mo naman, miss. Mag-isa ka lang ba? Madilim pa naman ang paligid at baka kung mapaano ka. Wika ng isa sa mga kaibigan namin na tawagin na lang natin sa pangalang Kyle. Siniko naman ni Brian ang lalaki at tinitigan ng masama pero hindi na din ito pinansin pa ni Kyle. Dati na talagang may pagkababaero itong si Kyle at 3 sa mga kakilala naming babae ang pinaiyak niya kaya't hanggat maaari sinasaway namin siya.
Hindi biro ang ginagawa niyang pananakit ng damdamin ng mga kababaihan dahil may kapatid siyang kinatatakutan din namin siyang tamaan ng karma niya. Napahinto ang babae sa paglalakad saka kami tinitigan ng isa-isa. Nagulat ako dahil hindi man lang siya kumukurap. Para bang sanay siya na makipagtitigan ng mahabang oras. Kahit na may tama ng alak ako noon, ay nakaramdam ako ng kaba nang napatingin ito sa akin. Pakiramdam ko ng mga oras na iyon ay nahimasmasan ako sa aking pagkalasing. Hindi ko rin alam noon kung namamalikmata lang ba ako o hindi dahil nakita ko siyang napangisi at naglumikot ang kanyang mga mata. Ang kanyang titig ay pailalim at may ibig ipakahulugan. Hindi ko tuloy maiwasang makaramdam ng pagkabog ng aking dibdib nang makita ang kanyang mukha. Nakita kong dumungaw siya sa aming pulutan. Pinaglipat-lipat niya ang tingin dito at sa aming mga mukha. Hindi ko alam kung bakit mas lalong bumigat ang aking pakiramdam nang makita kong napalunok siya habang dahan-dahang ngumisi na animoy may nais ipahiwatig. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nailihis ko na lang ang aking paningin nang tumayo si Kyle sabay lapit sa misteryosang babae. Inalok niya itong ihahatid. Hindi naman tumugon ang babaeng iyon at nagsimula ng maglakad papalayo. Agad namang sumunod si Kyle sa kanya. Nakalayo na noon ang aming kaibigan, ngunit wala man ang pumigil sa kanya. Pinagtawanan pa nga siya ng iba pa naming mga kaibigan noon dahil sa pinagagawa niya. Napailing ako. Iba talaga, Kuya Bari, ang kutob ko at hindi ito maganda, kaya napakamot ako sa aking ulo at sinundan sila ng tingin. Tatayo na sana ako at susundan siya, ngunit kinalabit ako ni Julie. Psst! Uy, huwag kang sasama roon ha. Hindi maganda ang kutob ko sa babaeng iyon. Wika nito sa akin. Habang lumilipas ang ilang segundo ay mas lalong hindi ako napapakali. Kinakabahan ako na hindi ko mawari. May munting boses na bumubulong sa akin at sinasabing may hindi magandang mangyayari. Alam kong hindi ganoon kalasing ang pinsan ko dahil hindi naman siya gaanong uminom. Sinasalo ko kasi ang mga dapat ay iinumin niyang mga baso ng alak. Dahil babae siya, ayoko namang magkaroon siya ng matinding hangover na alam kong ikakasama ng kanyang pakiramdam kinabukasan. Sinunod ko ang sinabi ni Julie na wag nang habulin ang aming kaibigan. Tinignan pa nga namin noon ang iba pa naming mga kasamahan at nagulat kami dahil lupay-pay na sila sa kalasingan. Napapalatak ako at hindi maiwasang mapahalakhak nang makita ang mga hindi magkandaugagang hitsura nila. May napapatulo na ang laway, may nagkakamot ng puwet at may isa pa sa kaibigan naming yakap-yakap ang isang bote ng beer habang nakabukaka at nakanganga. Ni hindi namin kanina napansin na nakatulog na pala sila. Makalipas ang ilang minuto ay nakarinig na kami ng sigaw. Batid naming si Kyle iyon, kaya dali-dali kaming tumayo ni Julie. Ang iba naming mga kaibigan ay hindi man lang natinag sa narinig na ingay. Pero ako, Kuya Bari, bumalikwas talaga ako ng bangon. Anong nangyari?
Hintakot na tanong ni Julie. Nabigla siya sa narinig na sigaw kaya naalarma na rin ako. Puntahan mo kaya ang mga magulang ni Brian at ipaalam mo sa kanila na mukhang may kaguluhang nangyayari. Mando ko sa aking pinsan. Tumango naman siya at dali-daling pumasok sa loob ng bahay. Nakabantay lang ako sa labas at minamatyagan kung ano ang mangyayari. Nang walang ano-ano, nakita kong may kung sinong pamilyar ang bulto na papalapit sa amin at sigaw iyon ng sigaw. Tila ba nakaranas ng matinding delubyo kung saan siya galing kaya habang nakikita ko na ng malinaw ang kanyang mukha ay hindi ko maiwasang kabahan. Tulong! Tulong! Natatarantang sigaw ni Kyle. Naliligo siya sa pawis. Namumutla at tila ba balisa. Napasigaw din ako. Oh Kyle! Ano bang nangyari sa'yo? Nang makalapit siya sa amin ay napalingon pa siyang muli sa pinanggalingan dahilan para matalisod siya at matumba. Napangudngod tuloy ito sa lupa. Bigla namang nawala ang tama ng alak sa akin noon dahil na rin binalot ng takot ang aking buong sistema sa hindi ko malamang dahilan. Sigurado akong may nangyayari at hindi iyon maganda. Bago pa man ako makalapit, isang nilalang ang biglang lumitaw mula sa kadiliman. Mahahaba ang magulo nitong buhok. May malalagkit na laway na tumutulo at tila ba takam na takam habang sumisingasing papalapit kay Kyle. Napatda ako at hindi makapaniwala. Hindi ko pa nasubukang makakita ng nakahihindik na nilalang. Ngayon lang. At hindi maipaliwanag ang takot na aking nadarama, Kuya Bari. Nakita ko kung papaano nilapitan ng aswang ang aking kaibigan at dinaluhong. Dahil sa tingin ko ay nahimasmasan si Kyle, automatiko niyang naisangga ang kanyang mga kamay sa kalmot ng nilalang. Nakipagtagisan siya ng lakas dito dahilan para magpagulong-gulong sila sa lupa. Natatarantang napasabunot ako sa aking buhok sabay lingon sa aming mesa. Kitang-kita ko pa ang iba naming kaibigang sarap na sarap sa pagtulog at ni walang kaalam-alam sa aming pinagdadaanan. Napatakbo ako nang wala sa oras patungo sa mesa nang maalalang bumili si Julie kanina ng balot. Sa pagkakaalam ko, may asin itong kasama at iyon ang isa sa mga bagay na alam kong pangontra sa aswang. Noong makita ko ang aking hinahanap ay padakot ko itong dinampot saka iniwagwag sa aking palad ang laman. Hoy aswang! Ako ang harapin mo! Sigaw ko sabay saboy sa kanya ng asin dahilan para mabitiwan niya si Kyle. Tiyempo kasing tumama sa kanyang mga mata ang asin kaya napaatungal ito sa sakit. Sinamantala ko ang pagkakataong iyon, Kuya Bari, para iligtas ang aking kaibigan. Tumakbo ako sa kinaroroonan niya at tinulungan siya. Dali-dali ko siyang pinatayo at saka inakay pa uwi sa bahay ni na Brian. Habang naglalakad, hindi ko maiwasang mapalingon din sa aking likuran. Wala na ang aswang sa lugar kung saan namin siya iniwan. Damang-dama ko ang tensyon habang pinakikiramdaman ang paligid. Animoy laser ang mga mata ng kung sino mang nilalang na nakakubli sa dilim kaya napabilis ako sa paghakbang. Halos kaladkarin ko na si Kyle sa takot na gumawa bigla ng kahit na anong hakbang ang aswang na tiyak kong ikakapahamak namin. Bilisan mo Kyle! Baka mamatay na tayo rito! Nanginginig kong wika sa kanya.
Nang malapit na kami kina Brian ay muli akong lumingon, ngunit wala nang nakasunod pa sa amin. Sakto namang lumabas din noon ang mga magulang ni Brian. Tinanong kami ng mga ito kung ano ang nangyayari. Agad naman naming sinabi ang tungkol sa babaeng dumaan sa amin na sinundan ni Kyle kanina. Tulungan niyo ako rito sa mga kaibigan ninyo at ipasok natin sila sa loob, sabi ng nanay ni Brian. Gulat na gulat sila nang makitang napakaraming kalmot ni Kyle. Pinagtulungan naming buhatin ang mga kaibigan namin at pati na rin si Brian na noon ay mahimbing na natutulog. Noong maipasok namin silang lahat, ay kaagad kaming pinagsabihan ng nanay ni Brian na wag nang lalabas pa. Mabilis din niyang isinarado ang pinto at inutusan kami ni Julie na magdurog ng bawang at asin. Ipinalibot namin ito sa mga pinto at bintana ng bahay nila, saka minuwestrahan kaming wag gagawa ng kahit anumang ingay. Pabulong naman namin kinausap si Kyle na siyang sumunod kanina sa babaeng iyon. Ano bang nangyari at bakit ka sumigaw kanina, Kyle? Tanong namin sa kanya. Nang mga sandaling iyon, tila wala rin ang epekto ng alak sa kanya. Ay, bakit hindi niyo ako pinigilan? Alam mo bang muntikan na ako maging biktima ng babaeng iyon? Paninisipan niya sa amin. Nagtaka naman kami dahil doon. Alam niyo bang nag-iba siya ng anyo? Naging isang mabalahibong nilalang siya. Tapos nanilisik ang mga mata niya. Nakita ko mahahaba ang kanyang kuko. Muntik niya akong patayin. Natatakot na dagdag na wika pa ni Kyle. Naalala ko rin ang nakita ko noong tinulungan ko siya. At marahil ay iyon ang babaeng tinutukoy niya. Aswang yun, anang ni Aling Brenda. Napatingin kami sa kanya dahil sa sinabi niyang iyon. Hindi po kami makapaniwala dahil wala namang kaming naririnig na bali-balitang may aswang na gumagala. Sa bagay, base sa aking nakita kanina, tunay ngang aswang ang nasabing babaeng iyon. May narinig kasi akong nagsabi na may aswang daw rito sa aming baryo. Wala pa siyang nabibiktima, ngunit marami ang nagsasabing may nakakakita sa aswang na iyon. Dagdag pa ni Aling Brenda. Nang walang ano-ano, biglang sumenyas ang ginang na huwag kaming maingay. Sinunod namin siya. Tulad niya ay sumilip din kami sa bintana upang alamin kung ano ang nangyayari sa labas. Kitang-kita ng mga mata namin noon ang isang mabalahibong nilalang na animoy nakabantay sa labas ng bahay ni na Brian. Humuhuni at nakatuwad. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay bigla itong nagbago ng anyo. Hindi na kami nagulat pa nang makita ang babaeng dumaang iyon. Hindi naman iyon nagtagal sa labas ng bahay ni na Brian at umalis din iyon. Magdamag kaming hindi nakatulog kasama ang aming mga kaibigan doon. Nagpasya kaming magbantay na lamang upang masiguro naming ligtas ang aming mga buhay. Kinabukasan, may balitang kumalat sa baryo ni na Brian pagkagising namin. May natagpuan daw kasing tao sa masukal na parte ng kanilang baryo. Wala na itong mga lamang loob at tuyo na rin ang dugo. Pinaniniwalaan ng lahat na biniktima iyon ng aswang. Matapos namin mabalitaan iyon, ay nagpasya na kaming umuwi sa aming mga bahay. Dahil sa balitang kumalat ay mag-iisang buwan din kaming hindi nagpupunta sa kabilang baryo na baryo ni na Brian
sa takot na baka maranasan ang lagim ng mahahabang kuko ng nasabing babae. Magmula nang mangyari iyong Kuya Bari, wala na kaming naging balita pa sa babaeng aswang na iyon. Malamang ay nabuo na ang kanyang pambibiktima, kung kaya't naisipan niya sigurong lumipat na ng lugar. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Isang malagim na pangyayari na muntik ng kumitil sa aming mga buhay ng pinsan ko dahil lang sa pagpunta sa kabilang barangay. Hanggang dito na lang po at maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong channel. God bless po sa lahat ng nakikinig ngayon, lalong-lalo na sa mga OFW na katulad ng pinsan kong si Myra na kasalukuyang nasa Kuwait ngayon. Ate Myra, ingat ka lagi dyan and see you soon. Salamat muli Kuya Bari. Lubos na gumagalang, Jackson. Isang magandang araw po sa inyo Kuya Bari at pati na rin po sa mga masusugid na tagapakinig ng Ang Sundo Horror Stories. Gaya po ng mga kwento na ibinabahagi po sa inyo ng iba ninyong mga tagapakinig ay nais ko rin sanang ibahagi ang sariling karanasan ko. Kuya Bari, itago nyo na lang po ako sa pangalang Celso. Sa Maynila po ako ipinanganak at doon na rin ako halos lumaki. Subalit nang matanggal po sa trabaho si Papa ay napilitan kaming umuwi sa probinsya dahil hindi na rin po niya kakayanin ang laki ng gastusin kung mananatili pa po kami roon. Wala naman po kasi kaming sariling lupa at bahay sa Maynila at nangungupahan lamang kami noon. Wala rin siyang ibang mahanap na trabaho at hindi pa siya matanggap sa mga pinag-a-applyan niya noon. Hindi po kasi nakapagtapos ng pag-aaral ang aking ama sapagkat mahirap lamang noon ang pamilya nila at maaga pa silang nawalay sa kanilang ama ng mga kapatid nito. Kuya Bari, nag-iisang anak lamang po ako at tanging kaming dalawa na lamang ni Papa ang magkasama sa buhay dahil iniwan kami ni Mama nang minsan na magloko si Papa sa kanya. Hindi ko naman po masisisi ang aking ina kung bakit niya ginawa iyon at hindi nagawang patawarin pa ang aking ama. Dakilang babaero po talaga kasi noon ang aking ama. Pero nagbago naman po siya ngayon dahil may anak na siya. Ako yun. Hindi naman po ako nagalit sa kanya sa ginawa niyang iyon. At ni minsan ay hindi ko siya sinisi kung bakit kami iniwan ni Mama. Alam kong ang lahat ng bagay ay may dahilan kung bakit nagagawa ng isang tao ang bagay na hindi dapat. Napatunayan ko po iyon nang minsan niyang naikwento sa akin kung bakit siya naging babaero noon. Niloko rin daw kasi siya ng pinakaunang babaeng minahal niya, kaya siguro naging ganoon siya. Ganun pa man ay matagal na raw niyang pinagsisisihan iyon. Iyon nga lang Kuya Bari, huli na dahil kung saka nawala sa kanya sa amin si Mama at saka naman niya naisipang magbago. Buong akala namin noon Kuya Bari, kapag umuwi kami ng probinsya ay mag-iiba na po ang takbo ng buhay namin. Ngunit mali pala ako. Sa katunayan ay mas naging maayos pa nga po ang buhay namin doon at masaya. Simple lang at payapa, ngunit nairaraos naman namin ang bawat araw na dumaraan. Ang buong akala ko nga rin po noon ay mahihirapan akong makahanap ng mga bagong kaibigan. Subalit hindi ko inaasahan na mas palakaibigan pala ang mga tao na nasa probinsya kumpara sa taga Maynila.
Hindi mo na kailangang magpanggap pa na may kaya ka para lang matanggap ka nila. Marami akong nakilala at naging kaibigan at ganun din po si Papa. Mabilis din kaagad siyang nakahanap ng permanenteng trabaho. Isang araw, habang abala po ako noon sa paggawa ng takdang aralin ko, ay biglang tumabi sa akin ang aking ama at nakipagkwentuhan siya sa akin. Noong una, akala ko nami-miss lang niya ang pakikipagkwentuhan at makipagbanding sa akin dahil masyado kaming parehong abala sa pag-aaral at trabaho. Ngunit hindi ko po inaasahan na hihingin lamang pala niya ang permiso ko kung sakaling ayos lang daw ba sa akin, kung sakaling mag-asawa siyang muli. Anak, kung sakali ba na may magustuhan akong ibang babae na ipapalit sa mama mo, ayos lang ba iyon sa'yo? Saglit akong napahinto noon mula sa pagsusulat at napatingin sa kanya. Halata noon sa kanyang muka na kinakabahan siya sa magiging reaksyon ko, Kuya Bari. Kaya naman po medyo natawa pa nga ako. Ngumiti ako sa kanya at tumango. Oo naman po. Kung doon ka masaya pa, di susuportahan po kita. Tugon ko sa kanya na ikinangiti naman ito. Pero pa, teka ha, seryoso na ba yan? Pabirong tanong ko pa at sabay kaming natawa. Oo naman. Alam mo, nagbago na ako, no? Hindi na ako babaero at hindi na rin ako mananakit ng babae. Seryosong dagdag pa niya at tumango na lamang ako bilang tugon. Kuya Bari, bata pa naman noon si Papa. Lagpas 30 anyos pa lang siya noon at gustong gusto ko rin talaga na makahanap pa siya ng panibagong babae na makakasama niya hanggang sa kanyang pagtanda upang alagaan siya. Wala naman po akong nakikitang rason para tutulan iyon dahil hindi rin naman po sila kasal noon ni Mama at ang huling balita namin sa kanya ay may bagong pamilya na rin daw po ito. Kung kaya't talagang wala na ring pag-asa pa na magkabalikan ang dalawa. At ayun nga, hindi nagtagal ay ipinakilala niya nga po sa akin ang babaeng nagugustuhan niya. Ngunit laking pagtataka ko nang makita kong halos dalaga pa lamang ang babae. Siguro po kung titingnan ko ito sa itsura ay masasabi kong nasa lagpas 20 taon lamang ito. Sa hindi malamang dahilan ay agad akong nakaramdam ng kahiwagahan sa babaeng iyon, Kuya Bari. Nagtataka kasi ako kung bakit sa dinami-dami ng lalaki ay si Papa pa ang napili niyang magustuhan. Bakit hindi siya humanap ng lalaking kaidaran lang din niya at talagang pumatol pa siya kay Papa na halos lagpas 10 taon ang agwat nila? Alam ko naman pong gwapo at malakas talaga ang karisma ng aking ama. Mukhang binata pa rin ito kung titignan at hindi mo aakalaing lagpas 30 na ang edad. Ngunit ewan ko po ba? Hindi ko talaga maiwasang makaramdam ng kakaiba sa babaeng iyon. Ganun pa man ay hinayaan ko na lamang iyon. Mabait naman po kasi sa akin ang babae at nasaksihan ko naman kung gaano niya noon kamahal ang aking ama dahil sa paraan kung papaano niya ito alagaan. Doon na rin po kasi siya sa bahay namin tumira mula nang ipakilala siya sa akin ni Papa. Wala akong naging problema sa kanya noong una, Kuya Bari. Bagamat naroon pa rin ang pagdududa ko sa tunay na pakay niya sa amin, ay pinili kong iwaksi iyon dahil nakikita ko namang masaya sa kanya ang papa ko at iyon po ang mas mahalaga sa akin. Subalit,
Dahil nga po sa nakatira siya sa amin at siya na rin ang nagluluto at naghahanda ng makakain namin, ay napansin ko na parati na lamang prito o kaya naman nilaga ang ulam na inihahanda niya. Ni minsan ay hindi niya kami ipinagluto ni Papa ng karne at ibang ulam na may sabaw. Nakakasawa dahil paulit-ulit na lang ang niluluto niya. Kaya naman po isang araw ay nagbilin ako kay Papa na baka kung maaari ay bumili naman siya ng karne dahil matagal na akong hindi nakakatikim noon. Simula lang nang tumira sa amin ang babaeng iyon. Parati na lang kasi siya ang namamalengke at talagang puro gulay lang ang binibili niya. Hindi ko alam kung sadya bang vegetarian lang ba siya o ano. Hindi ko rin naman po noon magawang mag-request sa kanya dahil hindi naman siya nagtatanong kung ano bang ulam ang gusto namin. Tanging kagustuhan lamang niya ang nasusunod. Sabado ng hapon, nang umuwi si Papa, ay laking tuwa ko nang makita kong sinunod niya ang bilin ko na bumili ng karne para sa magiging hapunan namin. Sahod niya rin po kasi noon, kung kaya't alam kong may pera siya. Bumili rin siya noon ng mga sangkap tulad ng asin, luya, sibuyas at bawang na ihahalo sa lulutuing karne. Ilang sandali pa ay inilatag ko na sa mesa ang hilaw na karne kasama ang mga sangkap noon na gagamitin sa pagluluto. Bala ko noon tulungan si Papa sa pagluluto dahil natutulog na noon ang nobya niyang si Joanna. Kaya naman ako na lang ang nagpresenta na tulungan po siya. Ilang sandali pa, habang abala ako sa paghihiwa ng mga sangkap, ay bigla na lamang lumabas mula sa kwarto si Tita Joanna at nagulat ito nang makita ang karne at asin sa mesa. Para bang may kung anong kakaibang bagay ang nakita niya na nakahalo roon at ganoon na lamang ang takot na rumihistro sa mukha nito. Iyan ang uulamin natin? Tanong niya sa amin. Oo, mahal. Miss na raw kasing kumain ni Celso ng karni kaya pinagbigyan ko na. Tutal, sumahod naman ako ngayon. Nakangiting tugon ni Papa sa kanya. Hindi sumagot si Tita Joanna. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Subalit hindi rin nakaligtas sa aking paningin noon ang sunod-sunod na paglunok niya na hindi ko mawari kung natatakam ba siya sa hilaw na karne na nakahain sa mesa gayong hindi pa naman iyon luto. Maya-maya'y bigla na lamang siyang lumapit sa amin sabay nagpresentang siya na lamang daw ang magpapatuloy ng ginagawa namin at siya na lang din daw ang magluluto. Wala naman akong nagawa pa nang biglang sumang-ayon na sa kanya si Papa. Hindi na rin ako nakialam pa dahil alam kong ayaw na ayaw niyang may katulong sa pagluluto. Kung kaya't hinayaan ko na lamang siya, Kuya Bari. Makalipas ang ilang minuto ay tinawag na niya kami dahil luto na raw ang ulam at kakain na kami. Mabilis naman akong naupo at kumuha ng maraming kanin at ulam dahil nga paborito ko po talaga ang ulam na iyon. Ngunit nang sumubo na ako ay ganoon na lamang ang pagkadismaya ko nang malasahang hindi masarap ang pagkakaluto nun. Para bang walang mga sangkap at ultimong asin ay hindi ko man lang nalasahan. Nagkatinginan kami ni Papa matapos naming malasahan ang ulam
na niluto ng kanyang nobya. Alam kong gaya ko ay nagtaka rin siya kung bakit ganoon ang lasa nun. Ngunit sa halip na umimik pa ay hindi na lamang kami nagsalita pa at pinilit na lamang nakainin yun kahit walang kalasa-lasa. Noong matapos kumain ay ako na ang nagpresenta na maghugas ng mga pinggan. Nagtungo naman silang dalawa noon sa kwarto at sinabing mauuna na raw magpahinga. Bago ko tuluyang simulan ang paghuhugas ay napagpasyan ko munang itapon sa labas ang mga basura na nakatambak noon sa gilid ng lababo namin. Pinamumugaran na po kasi iyon ng mga lamok at nangangamoy na rin. Ngunit bigla na lamang akong natigilan nang makita ko sa loob ng basurahang iyon ang mga sangkap ng luya, asin at bawang na hiniwa ko mismo kanina. Bakit niya itinapon ang mga iyon at hindi inihalo sa karning kanyang niluto? May pagtataka man ay hinayaan ko na lamang iyon at itinapon na lang dahil hindi na rin iyon mapapakinabangan pa. Matapos kong maghugas ng mga pinggan ay agad na rin akong pumasok sa kwarto at natulog. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali ay nagising din ako kaagad nang makarinig ako ng mga kaluskos na tila nanggagaling sa kusina. Agad akong napabangon at tumungo roon. Ganoon na lamang ang panlalaki ng aking mga mata nang makitang dahan-dahang binubuksan ni Tita Joanna ang pintuan. Dala ng aking kuryosidad ay sinundan ko siya kung saan siya pupunta at laking gulat ko nang makita ang pagpapalit niya ng anyo. Nagulat ako, Kuya Bari. Hindi ko alam ang aking gagawin dahil mula sa pagiging isang magandang babae ay naging isa siyang aswang. Dala ng labis na pagkagulat at takot ay hindi ko napigilang mapasigaw ng mga oras na iyon, Kuya Bari, dahilan para mapatingin siya sa akin. Maging siya ay halatang nagulat din nang makita ako, kung kaya't mabilis siyang lumayo at naglaho mula sa kailaliman ng kadiliman ng gabing iyon. Mula ng gabing iyon ay hindi na rin po muling bumalik pa at nagpakita pa sa amin si Tita Joanna. Nasabi ko na rin po kay Papa noon ang tungkol sa nasaksihan at natuklasan kong sikreto ng kanyang tunay na katauhan. Matapos kong sabihin iyon kay Papa, kitang-kita ko ang lungkot na namutawi sa aking ama. Alam kong nagulat din siya sa bilis ng pangyayari. Hindi rin siya makapaniwala na umibig siya sa isang aswang. Doon pa lang siya nagsimulang magkwento ng mga pangyayari sa kanilang buhay. Minsan daw nang magsama sila sa isang palengke. Habang namimili sila sa isang tindera ng kangkong, kitang-kita daw niya na biglang namutla ang nasabing tindera. Hindi naman daw niya alam kung bakit. Ngunit ang tindera ay pinagpapawisan ng malapot at halatang takot na takot dahil halos mabuwal daw ito sa kanyang kinauupuan. Napansin daw iyon ni Joanna at bigla daw itong naglakad papalayo. Si Papa naman, habang isinisilid daw ang mga biniling kangkong sa kanilang bayong, ay nagwika daw ang tindera. Amang yung kasama mo. Napakunot-nood daw noon si Papa dahil sa tinuran ng tindera. Hindi daw niya alam kung bakit at anong problema. Maya-maya'y may dinukot sa bulsa ang tindera. Isa itong maliit na bote
na may lamang langis. Matapos daw iyon ipakita sa kanya, ay nagsalita muli ang tindera. Amang, yung kasama mo ay hindi normal na tao. Isa siyang aswang. Kanina, habang namimili kayo, ay napaso ako dahil biglang kumulo ang langis na nasa boting ito. Tanda na kapag may umaaligid na isang aswang, ay sadyang kukulo ito. Nanginginig na wika ng tindera. Hindi na nakapagsalita pa si Papa dahil naging mabilis ang bulong-bulungan ng mga kapwa tindera na naroroon. Nataranta daw si Papa at hindi niya alam ang kanyang gagawin. Kung kaya't agad daw siyang umalis at sinundan na lamang si Joanna. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi na daw niya tinanong pa si Joanna dahil maski siya ay hindi kumbinsido at naniniwala sa sinabi ng tindera. Inisip na lang daw niya na baka may sayad lang sa ulo ang tinderang iyon. Dagdag pa ni Papa, dahil mula daw nang mangyari ng araw na iyon, hindi na raw sila bumalik pa sa palengking iyon dahil ayaw daw ni Joanna na pumunta na daw doon. Bagkus ay doon sa mas malayong palengke na daw sila namimili. Ngunit hindi naman daw niya naisip o naitanong na kung bakit ayaw ni Joanna doon mamili. Kaya kahit malayo ang kabilang palengke ay doon na sila namimili. Kuya Bari, isa pang kwento ni Papa. Minsan daw ay nag-aya itong uminom ng alak. Niyaya daw niya ang kanyang kasintahang si Joanna. Katulad ng dati ay hindi daw ito namumulutan ng karne. Napansin daw niya na puro sitserya lang ang kanilang pinupulutan. Ngunit hindi po iyon ang nakakakilabot. Habang nasa kasarapan daw sila ng kanilang pag-uusap at pag-iinuman, napatitig daw sila sa isa't isa at parang may puwersang romantiko ang namagitan sa kanilang dalawa. Naudyok daw si Papa na halikan nitong si Joanna. Ngunit nang idadampi na daw niya ang mga labi niya sa dalaga ay napatitig siya sa mga mata nito. Nagulat daw siya. Halos nawala daw ang tama ng alak noong makita niyang baliktad ang kanyang refleksyon sa mata nito. Napahinto daw si Papa sa kanyang balak gawin, ngunit para daw napansin ito ni Joanna, kung kaya't agad siyang niyakap at iniba na lamang ang usapan. Ngunit nang muli daw niyang tingnan ulit ang mga mata ni Joanna ay normal na ang kanyang refleksyon. Inisip niya na baka namalikmata lamang siya nung mga oras na iyon. Matapos po magsalaysay ng mahabang kwento si Papa, kitang-kita ko ang pagluha niya. Kung kaya't niyakap ko na lang siya at sinabi sa kanyang, Papa, mabuti na lang at natuklasan din natin kaagad. Mabuti na rin yun at hindi kanya biniktima. At least, pareho po tayong ligtas sa kuko ng aswang. Malungkot na tugon ko sa aking ama. Anak, naguguluhan ako. Alam kong hindi magagawa ni Tita Joanna mo iyon sa akin. Napakaraming pagkakataon na pwede niyang gawin yun kung may masama siya talagang balak sa akin. Ngunit naniniwala ako na hindi siya masamang aswang tulad ng iba na nambibiktima ng mga tao. Anak, naniniwala pa rin ako na mahal niya ako. Di ko alam pero siguro naghihintay lang siya ng tamang tiyempo para sabihin sa akin ang kanyang lihim. Malungkot na salaysayin ng aking ama. Matapos niyang sabihin iyon, Kuya Bari, ay hindi na ako nagtanong muli. Lumipas ang maraming buwan. Hindi na nagpakita pa muli si Tita Joanna.
Alam kong nalulungkot pa rin si Papa sa pagkawala ng babaeng iyon. Sa ngayon po ay masaya pa rin naman po kaming namumuhay ni Papa kahit kaming dalawa na lamang. Sabi niya sa akin, kontento na raw siya na ako na lang ang kasama niya at wala na raw siyang balak pang maghanap pa ng babaeng makakasama. Dahil baka maling tao na naman daw ang mahanap niya o mas tamang sabihin na hindi tao pala, kung hindi isang aswang. Isang pagkakataon sa aming buhay ang minsang nagpakilabot sa amin ng aking ama. Isang pangyayari na hindi ko po malilimutan na nagkaroon ako ng kasamang aswang sa aming tahanan. Isang lihim ang nabunyag dahil lang sa karne na hilaw at asin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po sa paglalaan ng oras na mabasa at maibahagi sa inyong channel ang kwentong ito. Lubos na gumagalang, Celso. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, pati na rin sa lahat ng nakikinig sa channel na ito. Ang mga ikukwento ko po ngayon ay tungkol sa bertud ni Lola. Bago po ang lahat ay magpapakilala po muna ako. Jose na lang po ang itawag niyo po sa akin. Sa ngayon po ay nagtatrabaho ako bilang isang guro ng mga estudyante sa elementarya at isang pangarap na nakuha ko mismo sa lola ko na si Lola Amor. Siya po ang pinaka-naaalala ko noong kabataan ko siguro dahil na rin nakatira sa amin dati si Lola. May bahay siya noon na malapit din naman sa amin, Kuya Bari. Pero noong umabot na ng halos 90 ang edad ni Lola ay hindi na niya kaya ang maging mag-isa. Mabagal na ang mga lakad niya. Malabo ang mata kaya kahit mga simpleng gawain tulad ng pagluluto at paghuhugas ay hindi na niya kayang gawin mag-isa. Hinding-hindi po namin pwedeng pabayaan ang aming lola. Kaya naman napagpasyahan na lang nila mama at papa na kunin na lang siya. Tutal naman daw ay ako lang ang anak. Kuya Bari, high school ako noong lumipat sa amin si Lola. At simula po noon ay napansin ko na may kakaiba po talaga sa kanya. Hindi siya normal na matanda. Hindi normal na tao. Madalas po kasi sa pagkainan ay hindi man lang siya sa amin sumasabay. Lalo na kapag isda o gulay mula sa likod bahay ang ulam namin. Natutulog lang si Lola sa kwarto niya sa ganoong oras. Makikiharap lang siya sa amin kapag tinawag na siya ni Mama na karning baboy o manok ang ulam. Naging ugali ko ng panuorin si Lola habang ito'y kumakain. Para siya kasing mabangis na hayop kung kumagat ng mga karne. Wala siyang itinitira sa plato. Kahit mga buto ay nginangat-ngat niya at ninunguya at saka lulunukin. Minsan nga hinihingi niya ang mga tira kong buto sa plato. At siyempre ibibigay ko naman ito sa kanya. Napansin ko po na kumpletong-kumpleto pa ang mga ipin niya sa bibig kahit ganoon na ang tanda niya. Na sobrang ipinagtataka ko talaga dahil lahat ng ibang matatandang kakilala ko ay halos wala ng ngipin sa kanilang bibig. Hindi rin siya kumakain ng kanin. Hindi ko alam kung bakit pero laging ulam lang ang nasa plato niya. Isa pa po, Kuya Bari, sa mga napansin ko ay ang kakaibang itsura ng aking lola. Hindi siya nagugupit ng kanyang buhok. Umaabot na nga halos sa may puweta ng dulo ng kanyang buhok. Kahit kailan rin ay hindi ko pa siya nakitang naligo sa buong buhay ko. Kahit nga dumi sa kamay o paa ay hindi niya binabasa. Takot po si Lola Amor sa tubig. Isang beses nga,
Natapunan siya ng tubig sa braso nang nasagi ko siya sa mesa. Napatalon si Lola at saka umatras ng umatras na para bang napaso siya sa tubig na natapon sa kanyang palda. Nagpalit naman ng damit si Lola, pero isang beses nang silipin ko ang baul na lalagyan ni Lola ng damit niya ay pare-parehong klase lang ito. Puting pang itaas na binabagayan ng itim na palda. Hindi rin nagugupit ng kuko sa paa at kamay niya si Lola. Hinahayaan lang niya itong humaba ng humaba kahit palampas 2 pulgada na ang bawat kuko niya sa daliri. Jose, mamaw daw ang lola mo, sabi ng isang kalaro ko minsan. Uy, hindi matanda lang siya kaya nakakatakot ang itsura niya. Pagtatanggol ko naman kay Lola. Marami raw nakakakita sa lola mo sagot naman niya ulit. Ha? Anong nakita? Nakita nila ang lola mo noong isang gabi. Muling tugon ng aking kalaro. Sige, tuksoy niyo pa yung lola ko. Kapag tandaan ninyo, magiging ganun din ang itsura niyo. Madalas talaga akong tuksuhin ng mga kalaro ko tungkol sa aking abuela. At madalas ko rin siyang ipagtanggol siyempre. Wala pa po kasi akong kaalam-alam noon Akala ko lang ay ganoon talaga ang matatanda. Ngunit sa tagal kong tumira kasama ang aking lola, napakaraming kwento akong narinig sa mga kapitbahay patungkol sa kanya. Sabi ni Manong Flor na taga-ibang barangay, isang beses daw ay gumising siya ng madaling araw. Naiihi daw siya kaya kaagad siyang lumabas sa likod bahay upang ilabas ang tawag ng kalikasan. At iyon na nga ang ginawa niya. Sa ilalim ng punong mangga ay binuksan niya ang zipper at saka umihi siya. Noong matapos siya, narinig niya ang pagkaluskos ng mga sanga ng mangga at pagkahulog ng mga tuyong dahon at ilang bunga. Tumingala daw si Manong Flor at nawala daw ang lahat ng dugo sa mukha niya. Nasa itaas kasi ng puno si Lola Amor. Nakatitig sa kanya gamit ang kulay pulang mga mata. Agad daw siyang napapasok at tumakbo papasok ng bahay kahit hindi pa naisasarang mabuti ang zipper ng shorts niya. Muntik pa raw na matumba siya sa batong dadaanan papasok sa loob ng bahay. Agad niya raw kinuha ang sundang na nakasabit sa dingding at saka lumabas ulit para sana hanapin si Lola. Ngunit pagbalik niya sa punong mangga, wala na ito. Wala ng tao. Noong ikwento niya raw ito sa kanyang asawa, ay sinabi nitong baka na mamalikmata lang siya, na baka dahil bagong gising lang siya ay pumasok sa imahinasyon niya ang Lola Amor ko. Pero sabi ni Manong Flor, hindi raw siya pwedeng magkamali. Lola ko daw talaga ang nakita niya sa itaas ng puno. Si Aling Rebecca naman ay ganito ang kwento. Kuya Bari, si Aling Rebecca po ay tindera ng karne sa palengke. Suki niya sila mama at lagi akong binibiro nito na kapag hindi raw ako nagpatuli, mapuputol daw ang ari ko. Maaga lagi kong mamalengke si Aling Rebecca. Siyempre, kapag inabot siya ng alas 6 o alas 7 sa kanyang pamimili, ay mauubusan siya ng mga murang mabibilhan sa bayan. Sakay siya lagi ng isang tricycle. Isang beses daw, pauwi sila sakay ng tricycle ay napansin niya na parang may gumugulo ang bawat punong nadadaanan nila. Parang may hangin o kung anuman na tumatalon-talon sa mga ito. Nagtaka siya dahil wala naman siyang nararamdamang ihip. Isinawalang bahala na lamang iyon ni Aling Rebecca dahil baka nga naman hangin lang na nasa itaas ang napapansin niya. Pagdating sa bahay, inilagay niya ang styrofoam na naglalaman ng mga karning binili sa kusina.
Maaga pa siyang mag-aayos sa pwesto niya. Saka siya dumiretso sa kanyang silid para sana magpalit ng damit at pagkatapos nun ay makapag-almusal na. Pagbalik niya sa kusina, naroroon daw si Lola Amor. Nakayuko sa styrofoam na lalagyan habang nilalamutak ang mga karning binili niya. Nanigas daw sa takot si Aling Flor, pero naisip niya na kapag wala siyang ginawa, mauubos ang karning binili niya. Mawawalan siya ng kita sa araw na iyon. Agad niyang kinuha ang walis tingting sa gilid ng pintuan at saka nito pinaghahampas si Lola. Napaatras naman daw si Lola at saka lumabas ng kusina nila. Tumakbo daw ito palayo, pero bago tuluyang maglaho sa kakahuyan ay lumingon daw ito. Ang buong akala daw ni Aling Flor na babalik si Lola para gantihan siya sa mga hampas ng walis tingting, ngunit hindi raw ito nangyari. Bagkus ay dumiretso lang si Lola papasok sa mga puno, saka ito naglaho. Simula nang marinig ko yun, siyempre nagsimula na rin akong magduda sa aking lola. Sa dami ba naman ng kwentong narinig ko, malamang ay hindi sila nagsisinungaling. Ano ba talaga si Lola? Pero hindi naman pwede dahil lang sa mga kakaiba kong napapansin ay papaniwalaan ko na ang mga sabi-sabi tungkol sa kanya. Kaya naman nagmasid ako. Mas itinuon ko ang pansin kay Lola kapag nasa loob ako ng bahay. Hanggang nga sa napatunayan ko ang totoong pagkatao ng aking abuela. Noon pa man, Kuya Bari, pansin ko na madalang si Lola na matulog kasabay namin. Tanda ko noon na kahit anong oras akong matulog ay hindi ko man lang naabutan si Lola na tulog na sa sarili niyang kama. Lagi siyang nasa harap ng bintana, nakaupo sa kahoy niyang upuan at para bang pinapanood ang gabi o ang buwan sa itaas ng langit. Minsan naman, wala talaga si Lola. Hindi mo siya mahahanap sa loob ng bahay na ipinagtataka ko dahil halos hindi siya makagalaw sa paglalakad sa loob. Saan siya nagpupunta? At sa gabi pa talaga? Minsan ay natsyempuhan ko ang aking ina. Nilapitan ko siya. Ma, natutulog po ba si Lola? Tanong ko kay Mama. Syempre naman. Talagang ang matatanda ay maikli lang ang oras ng pagtulog. Matapos yun ay hindi na ako nagtanong pa. Dumaan ang mga araw at isang gabi nga ay napagpasyan kong patunayan ang mga kwento-kwento tungkol kay Lola. Nagplano ako na buong gabi akong maghihintay para makita kung aswang nga ba talaga si Lola. Siyempre, hihintayin ko muna sila Mama at Papang na makatulog. 8:00 na ng gabi nang mahiga kami sa kama at saka nagsimula na akong magkunwaring tulog. Nakapikit ako pero ang totoo ay pinapakiramdaman ko ang lahat ng tunog at galaw na naririnig ko mula sa labas. Mangilang beses pa nga akong muntik ng tuluyang makatulog pero kinukurot-kurot ko lang ang sarili para manatiling gising. Noong marinig ko ang unang mga hilik ni Papa ay saka ko na idinilat ang aking mga mata. Dahan-dahan ang bawat yapak ko palabas ng silid. Sinubukan kong wag maapakan ang mga katawan nila Mama. Madilim kasi ang paligid pero ang liwanag ng buwan ay sumasaksak sa siwang ng bahay namin. Pagkalabas ko, wala sa kwarto si Lola. Wala rin sa kahoy niyang upuan sa harap ng bintana. Wala siya sa bahay. Pero naisip ko na baka naman lumabas lang si Lola, umihi o kaya ay may ginawa lang. Kaya
Naghintay ulit ako. Ngunit halos papasikat na ang araw ay wala pa rin siya. Yup-yup na ang mga mata ko sa sobrang kaantukan, pero pinipilit ko pa rin ang aking sarili na maghintay. Hanggang nga sa marinig ko ang mga pagaspas ng kung ano na nagmumula sa labas. Agad akong nagtago sa gilid ng cabinet. Nakasilip lang sa pinto para makita ko kapag pumasok si Lola. Narinig ko na ang mga yapak ni Lola at pagpasok niya sa pinto, muntika nang mahulog ang puso ko sa sahig kung saan ako nagkukubli. Ibang-iba ang itsura ni Lola sa normal niyang anyo. Matalas ang mga ngipin sa kanyang bibig at ang mga kuko niya na dati ay mahahaba ay mas humaba pa kumpara sa normal. Punong-puno ng dugo ang bibig at dibdib niya. Para siyang sinabuyan ng maraming kulay pulang pinta. Nang hihina na si Lola, naglakad siya papasok ng kanyang silid. Matagal akong hindi nakagalaw sa aking kinatataguan. Para bang naging rebulto ako. Nanigas ang mga paa ko. Ewan ko ba, hindi ako makapaniwala sa aking nasaksihan. Totoo nga. Totoo ang mga sabi-sabi, ang mga usap-usapan ng kapitbahay, ang mga kwento ng mga kalaro ko. Alam kong alam din nila mama at papa ang tunay na katauhan ni Lola. Ako lang talaga ang walang kaalam-alam. Dahan-dahan akong bumalik sa higaan, pero ni hindi man lang ako nakatulog na. Buong gabing nasa utak ko ang mga nasaksihan ko. Hanggang sa inabot na ako kinabukasan. Sinamahan ko si mama sa palengke. Habang nasa daan ay sinabi ko sa kanya ang ginawa ko, pati na rin ang aking mga nakita. Napatingin lang si mama sa akin. Natahimik saglit bago ito nagsalita. Anak, sana maintindihan mo. Hindi talaga normal ang lola mo. Totoo nga na isa siyang aswang. At alam lahat yan ng mga taga rito sa atin. Pero alam mo, hindi sila galit. Alam mo kung bakit? Dahil hindi masamang aswang ang lola mo. Totoong nakakatakot siya, pero ni minsan ay hindi man lang siya nanakit o umatake ng kahit sinong residente dito sa lugar natin. Kaya nga hinahayaan lang nila ang lola mo na maglibot-libot sa bayan tuwing gabi para makahanap ng makakain niya. Paano po siyang naging aswang? Doon na ikinwento sa akin ni mama kung papaano naging aswang ang aking lola. Isang beses daw napadpad ang aking lola sa isang lugar na hindi sa kanya pamilyar. Piyesta daw sa lugar na ito at isinama lamang siya ng mga kaibigan upang makifiesta at kumain. Siyempre, napakaraming handaan doon. Lahat daw ng klase ng ulam na maaaring matagpuan sa piyestahan ay naroroon. Kaya naman, todo kain naman daw si Lola Amor. At pagkatapos ng kainan, may inuman din na naganap kasama ang mga kaibigan niya. Iyon na raw ang huling naaalala ni Lola bago siya nagising kinabukasan sa gilid ng daan. Simula daw noon, napansin daw ni Lola na tumindi ang pagkahilig niya sa karne ng mga baboy at manok. Hindi niya raw maintindihan ang mga nangyayari sa katawan niya. May mga pagkakataon nga raw na humahaba ang kanyang mga kuko at tumatalas ang kanyang ngipin sa bibig. Ganap na siyang naging isang aswang na noon. Napagpasya ng mga magulang ni Lola na ipagamot siya sa isang dakilang albularyo. Ngunit
Masyadong malakas ang kapangyarihan sa loob ng katawan niya kaya walang nagawa ang albularyong iyon. Ngunit nailabas nito ang bertud ni Lola sa katawan. Kulay itim na bato na parang holin daw ang itsura ng bertud na agad naman pinalunok ulit ng albularyo kay Lola dahil ito na raw ngayon ang pinagkukunan ng lakas ng kanyang katawan. Kapag nawala raw ang bertud na ito sa katawan ni Lola, ikamamatay niya raw ito. Matapos ang mahabang kwento sa akin ng aking ina, ay nagbago ang tingin ko sa aking lola. Hindi ko alam. Nadagdagan ng konting takot ang pagtingin ko sa kanya. Siyempre bata lang po ako noon at hindi normal sa isang bata ang makasama ang isang aswang. Lalo pa na lola niya ito sa iisang bahay. Pero sa kabilang banda ay alam kong nadagdagan din ang pagmamahal ko sa kanya dahil hindi niya naman ginusto na maging isang aswang. At kahit pa nga isa na siyang aswang, ay pinili niya pa rin na maging isang mabuting nilalang. Dumaan ang mga araw at mas lalong lumubha ang kalagayan ng aking Lola Amor. Umabot siya sa punto na kahit lumabas ng bahay sa anyong aswang ay hindi niya na magawa. Hindi namin alam kung ano bang sakit ang unti-unting pumapatay sa kanya. Bawal naman siyang dalhin sa doktor dahil nga isa siyang aswang. Kaya pinadalhan na ni Mama ang mga kapatid niya ng sulat para sabihin anumang araw daw ay maaaring mamaalam na ang kanilang ina. Nagsidatingan nga ang mga kapatid ni Mama sa aming bahay at nang makumpleto nga ang 5 magkakapatid ay tuluyan ng namayapa si Lola Amor. Hindi ko malilimutan ang nangyari noong araw na iyon. Nakapalibot kaming lahat sa kanya. Si Mama umiiyak. Akap-akap siya ni Papa habang sila tito at tita na naroroon ay nasa tabi ni Lola. Naghihintay ang lahat. Gabi na ay naroroon pa rin kaming lahat. Walang gustong kumain ng inihanda ni Papang na tinulang manok at pritong isda. Sino nga ba ang gaganahang kumain kung ilang oras na lang ay alam mong mamamayapa na ang iyong ina? Maya-maya'y nagsalita si Lola Amor. Mga anak, kayo na ang bahala sa mga sarili ninyo. Patawad at hindi ko man lang kayo nabantayan at nagabayan ng maayos. Alagad nyo ang mga anak ninyo tulad ng pag-aalaga ko sa inyong magkakapatid. At ang tanging hiling ko lamang sana maging masaya ang inyong mga buhay. Matapos niyang sabihin iyon, nagsimula ng huminga si Lola ng malalim na parabang hinihigop palabas ng kung ano ang hangin sa baga niya. Wala sa amin ang gumagalaw. Lahat kami nakatitig sa kung anong mangyayari sa aking lola. Kahit si Mama ay itinigil ang kanyang pag-iyak. Tapos nun ay biglang umubo ng napakalakas si Lola na parabang may sumabog na kung ano sa dibdib niya. Tumalsik ang isang bato na tumama sa konkretong pader at dahil sa lakas ng talsik nito ay bumaon ito sa konkreto. Nagsitinginan ang magkakapatid. Lumapit naman si Mama at saka kinuha ang bato. Kulay itim ito at makinang. Ang bertud ng gabunan, sabi ni Mama, sabay inilagay niya ito sa isang kahon. Nang inilibing si Lola isang hapon, kasamang inilibing sa katawan niya
ang bertud ng gabunan. Sabi ni Mama, kung ibang aswang daw ay ipapamana ito sa kanyang anak para na rin maipagpatuloy ang lahi ng bertud. Ngunit pinilit na lamang ni Lola Amor na wag nang ibigay ito sa kung kaninong anak niya at wakasan na ang pagiging aswang. Naisip niya siguro na kapag ginawa niya ito ay mangyayari din sa kanila ang mga karanasan niyang bilang aswang, kaya napagpasyahan niyang putulin na ang lahi ng bertud. Kahit pa alam ng mga taga roon sa amin na isang aswang si Lola, halos lahat pa rin sa kanila ay nakilamay at nanood ng paglilibing ni Lola. Alam ko dahil kahit papaano ay hindi naging perwisyo kahit isang sandali si Lola sa mga tao ng bayan namin. Huling impormasyon bago ko tapusin ang aking kwento, Kuya Bari. Sabi ng mga taga doon sa amin ay may mga magnanakaw na nagtangkang hukayin ang puntod ni Lola at saka balak kunin ang nasabing bertud ng gabunan. Noong datnan ng mga kababaryo namin ay nahukay na raw ang puntod ni Lola at tama ang kanilang hinala. Nawala ang bertud ng gabunan na nasa kahon katabi ng labi ni Lola. Doon na nagkaroon ng kaba at takot ang mga tao. Kung sino man ang taong nagnakaw na iyon ay tiyak na magiging isang aswang. Ang kinatatakutan nila ay baka maging isang masamang aswang ito at bumiktima ng mga tao sa aming baryo. Kumalat ng mabilis ang balitang iyon, kung kaya't nabahala ang buong baryo namin. Ang katanungan, sino ang kumuha ng bertud ng gabunan? Paano niya nalaman ang tungkol sa bertud na iyon? Ano na ang mangyayari sa baryo namin? Ngunit dumaan naman ang mahabang panahon. Magpahanggang ngayon, wala pa ring naging kasagutan sa aming mga katanungan. Ipinagpapasa Diyos na lang namin ang maaaring mangyari at para na rin sa aming kaligtasan. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang malagim na kasaysayan ng aking Lola Amor na hindi sinasadyang maging isang aswang at ang hiwaga ng kanyang bertud ng gabunan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. More power po sa Ang Sundo Horror Stories, and God bless po sa lahat ng matiyagang nakinig na kasundo ngayon sa aking kwento. Lubos na gumagalang, Jose. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.